Samantala, mayroon namang binigyan din si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa naging pahayag at kwento ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. At nasa linya ng telepono si Earl Tobias, una sa balita. Yes, Earl. Zay, kasunod nga ng pagputok ng balita na sa pilitan umanong kinuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ang sinasabi niyang Cabral files na ibinigay sa kanya ni Cabral. Naniniwala ngayon si House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon na posibleng maharap si Leviste sa isang ethics complaint para bigyang linaw ang kwento ng ilang DPWH staff. Zay, daing kasi nila bukod sa bastang pagkopya ng ilang files, nasugatan pa raw sa daliri si Cabral dahil sa pilit na pagkuha ni Leviste ng mga dokumento. So ibig sabihin, absent that authority, the credibility of Congressman Leviste speaking on each and every matter relating to the documents basically crumbles. These particular details kasi can basically be threshed out in the ethics proceedings, di ba? Kasi syempre, the DPWH personnel at that time will be invited. Ano ba talaga yan? Ano ba yung nangyari dun sa daliri ni Undersecretary Cabral? Paano siya nagka-paper cut? Di ba? Nagkaroon ba ng ano yun? Incident talaga ng pagkakakuha, forceful taking? Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, nakakapagduda na lalo ang aligasyon ngayon ni Leviste. Ngayong naninindigan ng mga DPWH staff na illegal na kinuha ni Leviste ang sinasabi niyang Cabral files. Pinasinungalingan din ni Dizon ang paratang ni Leviste na nagsingit siya ng budget sa Visas Conversion and Development Authority para sa flood control projects. Ani Dizon, ni walang basihan sa paratang na yan. Sa Kamara naman, ninalmahan din ni House of Appropriations Chairperson Micaela Swansing ang aligasyon ni Leviste na may binigay na incentive ang kanyang opisina para sa mga kongresista habang tinatalakay nila ang 2026 national budget sa Kamara. Balik muna sa inyo.